Una po sa lahat, ating papurihan at pasalamatan ang ating Diyos na buhay, sapagkat sa araw na ito, tayo ay kanyang muling inakay sa dakong ito. Amen po ba? Sabi nga po, laksa-laksa ang tao sa mundo. Subalit iilan lamang ang tumutugon sa kanyang paanyaya at panawagan. Kaya mapalad po tayo, mga narito sa sandaling ito. Amen po ba? Masaya po ba kayo? Tunay po na kapag siyang tinanggap natin, masaya tayo. At nang tumungo kayo dito, masaya ang nararamdaman nyo. Ang kininyo, mga kapatid ko, na sa pag-uwi ninyo, galak ang kakamti ninyo. Amen po ba? Amen. Bago po ako magsimula, may nais po akong basahin sa inyo. Naway ganap pakinggan ninyo, pagkat ito'y magiging gabay ng ating bahaginan. Ang pahayag po ay mula sa sulat ni Juan. At sinabi ni Jesus, "Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, siya'y nagsakripisyo, tiniis ang hirap para tao ay palayain sa kaaway at mamuhay para sa kaliwanagan mamuhay sa kaliwanagan ng kanyang mga salita upang tamuhin natin ang pagpapalang dulot ng pakikinig at pagsasabuhay. Higit sa lahat, makamta natin ang buhay na walang hanggan." Nais ko pong bigyang diin natin yung upang tamasahin natin ang pagpapalang dulot ng pakikinig. Sa pamamagitan lamang po ng pakikinig, maraming pagpapala ang ating kakamtin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Marami po sa mga kapatid natin dito nagkaroon ng kagalingan kahit na hindi binanyusan, hindi nagminom ng dahon-dahon. Subalit sa pamamagitan lamang ng pakikinig niya, kagalingan ay kanyang nakamtan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Marami po sa mga kapatid natin dito yon. At isa po ako sa buhay na patotoo na sa pamamagitan lamang ng pakikinig ko ng mga banal na aral ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan ng ating mahal na Pukunching, marami pong napagaling sa akin. Gayon din po ang mga ibang kapatid dito. Yan po si Tita Beth, lagi po niyang ibinabahagi sa inyo, di po ba? Nung una siyang nakay sa dakong ito, marami siyang karamdaman na nararamdaman sa kanyang katawan. Subalit sa pamamagitan lamang ng pakikinig niya, nagkaroon siya ng kagalingan. Kayo po ba? Nadaman niyo na ito? Nadaman niyo po ba ito? Gusto niyo po bang kamtin ang pagpapala ng ating Panginoon? Kung nais po ninyong kamtin ito, paano nga po ba? Sabi nga po, wala namang kaming ginagawa dun kundi ang nakaupo lang. Yun na nga po ang ginagawa ay nakaupo lang. Kaya marapat na ang ating puso't isipan, iaalay natin ang buong buo sa Panginoon. Di po ba? Upang kamtin natin kung ano yung mga hinihiling natin, kung ano yung mga hinihingi natin. Ano po ba ang binabahagi at inaalay sa dakong ito? Mga salita. Mga salita na iba't iba. Iba-ibang katauhan ang ginagamit sa inyo. Alam niyo mga kapatid ko, ang sino mang tumayo sa harapang ito, kung mataman lamang ninyong pakikinggan ng mga ito, maraming mapupulot kayo. Di po ba? Sapagkat sa bilang katauhan ng mga pinahihintulutang tumayo sa harapang ito, hindi po sagan ng kanilang mga sarili ang binabahagi nila. Ginagamit po sila ng ating Panginoon upang bigyan kayo ng kalakasan, ng katatagan, ng pag-asa, ng kaliwanagan, sa pamamagitan po ng mga naging karanasan, kaganapan sa kanilang mga buhay na ayon sa temang ibinibigay sa araw-araw. Amen po ba? Naunawaan po ba ninyo? Ang pakikinig po ay iba't ibang uri din ito sa mga taong tumatanggap. Ano po? Mayroong nakikinig na pinapasok sa kanang tenga, subalit nilalabas din ito. Ano po ang natanggap ninyo? Wala po, di po ba? Walang iniwan dun sa halimbawa ay nakatayo ka, may dumaan sa harapan mo, mata ang ginamit mo. Di po bagat kahit nakalagpas na ito, minsan ay sinusundan mo pa ng tingin ito, subalit kapag nawala na sa paning ninyo, baliwala na rin ito. Ganun po ba ang nasa ninyo sa pakikinig ninyo? May napapakinggan man kayo dito, subalit sa pag-uwi ninyo, wala namang naiuwi kayo.
Gusto niyo po ba yon? Di po ba ang gusto natin kaya tayo naririto ay may matanggap tayo? Amen. Kaya ano po ang marapat gawin natin? Tulad po ng isang binahagi ng ating mahal na Tita Beth, sa pakikinig, dapat daw po, 2 tenga ang gamitin natin. At yung napapakinggan natin, ipasok sa puso natin. Huwag na muling ilalabas ito upang ganap na tayo ay may matanggap. Amen po ba? Naantok po ba kayo? Yan po ay isang balakid sa pakikinig ninyo. Habilin nga po, sa pakikinig ninyo, huwag mata ang isasama ninyo. Sapagkat kapag mata ang kasama sa pakikinig ninyo, malamang na hindi kayo makakapag-concentrate o wala ang isip at puso nyo sa pinakikinggan nyo. Pagkat may dumaan lang sa harapan nyo, pagmamasdan nyo na ito. Kapag tinignan nyo ito, yung isip nyo po ba nandun sa pinakikinggan nyo? Wala po. Kaya ang ano pong marapat, sa bawat pakikinig ninyo, gawin na ninyo ang marapat, mga minamahal ko. Pakinggan nyo ito. At ang isama sa pakikinig ninyo, ang puso ninyo, upang ganap na may madama kayo. Amen po ba? Amen. Ang nais ko pong maging daan ng ating bahaginan, nais ko po muna ang itanong sa inyo. Sa pakikinig po ba ninyo, marami ng pagpapalang naidulot ito sa inyo? Marami na po, di po ba? Marami po ako nakikita dito na araw-araw ay naririto sapagkat galak na galak ang puso nila sa pakikinig ng mga banal na aral ito. Ang nais ko pong maging daan ng ating bahaginan, ang tema po natin ay pakikinigan po. Ang nais ko maging daan ng ating bahaginan, anong mga pagpapala na ang nakamtan nyo, dulot lamang ng pakikinig ninyo sa dakong ito. Naunawaan niyo po ba? Marami pong pagpapala ang tinura ninyo. Ano po? Ano po ba ang mga pagpapalang ito na idinulot sa inyo sa pamamagitan lamang ng pakikinig ninyo? Meron po bang gusto magbahagi dito? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa ating kapatid. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid kay Kristo. Ako po siguro kahapon lang nakita nyo sa harapan nyo kung meron po kayo meron pong bago rito ngayon, pakinggan nyo po yung aking patotoo. Ako po sa pamamagitan ng pakikinig ko po sa lugar na ito, malaki po ang nabigay sa akin na kaginhawahan at pagpapala. Kasi po, nung pumunta po ako sa lugar na ito at nakaya ko ng Diyos ng banal na Espiritu, naglakad lang ako dyan mula Bahay Pare hanggang dito. Hindi ko alintana ang init dahil gusto ko gumaling ako. Dahil sinaisip ko, nagpapagaling siya Kunsing, pumunta nga ako. Dahil nasawa na ako, suko na ako sa karamdaman ko, 20 taon na eh. Hindi pa ako gumagaling eh. Pero nakinig lang ako rito ng salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ni Apong Kunsing sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ginagamit ang ating Apong Kunsing. Nakinig ako. Tumimo sa puso ko dahil nawaan ko yung sinasabi ng banal na Espiritu. Ang kagalingan, pinagkaloob niya sa akin. Nakinig lang ako. Ang bilis ng kagalingan ay pinagkaloob sa akin ng Panginoon sapagkat ang pananampalataya ko sa Kanya, pinakita ko sa Kanya na hindi man makita ng tao ang aking pananampalataya sa iyo, ang mahalaga ikaw, makita mo, Panginoon ko. Gumaling po ako, nanginginig po ako, yung mga po na yan gumikinig, yung mga kamay po na yan kumikinig. Dahil po sa sakit ko, sa gamot pong iniinom, sa dami. 3 beses ang iniinom kong gamot, 2 beses ang araw, 3 klase. Sinasaksakan ako buong buwan. Sa loob ng 20 taon. Mapakalaki na po inubos ng mga magulang ko sa akin. 20 taon akong ginagastusan. Pero 2 araw lang dito, kabilis, gumaling ako. Napakabuti po ng Diyos. Pagpapala po ng Diyos sa akin yan dahil sa aking pakikinig. Ganyan po kabuti ang Diyos. Makinig tayo sa Diyos. Makinig tayo sa sinasabi ng ating Apong Kunsing sapagkat ang ating Apong Kunsing, banal na Espiritu ang lumulukop sa Kanya para mangusap sa atin, para sa ikabubuti natin, para sa ikaliligtas natin, para sa ikapaparoon natin sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya po hindi naglulubay ang Apong Kunsing araw-araw Banal na Espiritu yan eh. Yan ang sumasalib sa Kanya eh. Para tayo ay Kanyang mailigtas. Hindi po tayo dapat tumitingin sa tao. Dapat tumitingin tayo sa sinasabi ng banal na Espiritu.
Yan po tingnan natin. Ako po, nakikita nyo, may bisyo ko, sigarilyo. Masama po yan. Masama po yan, bisyo ko po yan eh. Pero, wag po nyo tingnan ang bisyo ko. Ang tingnan nyo yung sinasabi ko. Yan ang itanim nyo sa isip nyo at iukit nyo sa puso nyo. Sapagkat ako, karanasan ko, kahit na ako yung may bisyo ha, pagka ang bisyo ko ang tinignan nyo, baka sa impyerno kayo makarating. Yun po totoo no. Pero pagka ang sinabi ko po niya, dito na para sa inyo at hindi naman para sa akin ay pinakinggan nyo, makakarating kayo sa buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos yan eh. Nagsasabi lang ng ating sister kanina. Buhay na walang hanggan ang pangako sa atin ng Diyos. Napakasarap. Maiksi lang ang buhay natin dito. Kahit na tayo magdusa rito habang tayo nabubuhay sa lupang ito. Tayo sumusunod naman sa Diyos. Aba, sa buhay na walang hanggan pa rin ang karoroohan natin kahit mahirap lang tayo. Ako po, nagpapasalamat ako sa Diyos, ang patutuo ko sa inyo. Nakapag-aalaga na po ako ngayon ng baboy. Nakapag-ahalaman na po ako. Naaalagaan ko na po yung palay ko sa bukid. Nakapagluluto ako sa bahay. Pinagluluto ko yung dalawang matanda ko sa bahay. Inaasikaso ko yung abno namin, pinapaliguan ko. Kung ano yung problema niya, inaasikaso ko, naglilinis ako ng bahay. Parang hindi ko kaya kung ako lang. Pero dahil ang Diyos ang sinusunod ko, walang imposible. Nagagampanan ko. Eto pa ako sa harap mo ngayon. Nagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos sa akin. Napakabuti po ng Diyos at sa atin po lahat. Kung tayo tunay na mananampalataya, kung tayo may karamdaman at pakikita natin sa Diyos na tayo susunod sa Kanya, at tayo tunay na nananampalataya, kung tayo may diferensya, nakita nyo ako, 2 araw lang magaling ako. Pero kayo, kung wala kayong pananampalataya, araw-araw man magpunta kayo sa loob na ito, linggo-linggo man magsimba kayo, manalangin kayo araw-araw, magdasal kayo. Kung hindi naman kayo tunay na nananampalataya sa Diyos, hindi nyo maaangkin ang gusto nyo. Hindi ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang gusto nyo. Kasi, dyan lang kayo hanggang dyan lang kayo, hindi naman kayo nagpapatuloy Paglabas nyo rito, iba-iba na iniisip nyo, wala na kayong pagsunod sa Diyos Paano kayong gagaling? Paano kayong pagkakalooban ng gantimpalan ng biyaya ng Diyos? Paano yun? Kailangan sumunod kayo sa Diyos, ipakita nyo sa Diyos. Huwag kahit hindi na makita ng tao ang inyong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Ang mahalaga, ipakita nyo sa Diyos para mapatunayan ng Diyos na kayo talagang tapat sa Kanya. Yun po ang totoo nun. Yun ang kailangan natin. At pagka po ginawa natin yan, pinakita natin sa Diyos na tayo nakikinig lang Kanyang banal na salita at tinatanim natin sa isip natin at inuukit natin sa puso natin at ipinakita natin sa Diyos na tayo susunod sa Kanya hanggang tayo nabubuhay dito sa mundo. Buhay na walang hanggan ang kapalit. Napakaganda. Walang hanggan, walang kamatayan, walang katapusan. Kaligayahan. Yan po ang masasabi ko lang po. Dahil na po ako, natutuwa ako sa Panginoon dahil na paano niya akong binibigyan ng lakas. Sa umaga lang, pag-isip sa umaga, ang gagawin ko lang, simple lang, magpasalamat sa Diyos, at humingi ng tulong sa Diyos, bigyan ako ng lakas, turo sa akin ang dapat kong gagawin, gabayan ako, matapos nun, gagawin ko na yung magagawa ko. Gagawin ko na yon. Pero, wala pong pagod, wala pong lungkot, wala pong puro po kagalakan ang nadadama ko. Dahil na, ginagabayan ako ng Diyos at pinakikinggan ng Diyos ako. Ang lakas ko, parang, isipin nyo, ang trabaho ko, nagtitinda pa ako ng gulay ko, yung binibenta ko yung gulay ko, yung kuwang ko. Nagagampanan ko po yan. Dinidiligan ko umaga't hapon yung halaman ko. Dinidiligan ko yan, pinapatabaan ko yan. Paano kung nagagampanan yan? Naasikaso ko pa yung baboy ko. Nakakuha ko pa yung palay ko sa pinak. Kung ano kailangan, nalalaman ko. Busy po ako, busy. Pero bakit andito ako sa harap nyo? Nagpapatotoo ng ginagawa sa akin ng Diyos. Imposible. Ang tanong na nga sa akin ng tao doon sa lugar namin, baliw Baliw po ako. Pero ang mahalaga, baliw man ako sa paningin ng tao, ang mahalaga, tapat ako sa Diyos. Ano po masasabi ko? Salamat sa iyo, mahal na kapatid. Natatandaan ko po noong una siya nagbahagi. Sabi po may karamdaman siya sa kanyang pag-iisip. Kayo po ba, sa palagay ninyo, may karamdaman po ba siya? Wala po. Tingnan niyo po siya magpahayag. Ano po? Daman-daman niya ang kadakilaan ng Diyos. At huwag po kayo magsasawa sa pagtayo niya sa harapan ninyo. Sapagkat matapang po siya magpahayag ng kadakilaan ng Diyos. Yung mga nadama niya, yung mga nagawa sa kanya. At totoo naman po yung mga sinasabi niya. Di po ba? Yung mga iba nga po dito,
nahihiyang tumayo sa harapang ito upang magpahayag ng kadakilaan kung paano kumilos ang Diyos sa kanila. Hindi po dapat ganon. Kaya pamarisan po natin siya. Yung mga tumatayo po sa harapan ninyo, na sa tuwin ay naririnig nyo, huwag nyo pong kainipan, huwag nyo pong pagsasawaan, lalo na kapag ka po ang mga ibinabahagi sa inyo ay talagang kapupulutan ninyo, ano? Lalo na po yung mga kapatid ko nakaupo dito. Kahit po araw-araw ninyong pakinggan, kung may kapupulutan naman ito, na tunay na makapagbibigay ng liwanag, kalakasan ng pag-asa sa inyo, bakit kailangan pagsawaan? Diba dapat nga po kainipan, yung kainipan na hindi siya mapakinggan, hindi yung kainipan na sa tuwin ay napapakinggan. Amen po ba? Amen. Napakabuti talaga ng Diyos sa iyo, kapatid. Sa pamamagitan ng pakikinig mo, liku-liku man ang isip na tinuturan ng tao sa iyo, subalit sa Ama, maitutuwid ito. Amen po ba? Talaga pong buhay ang Diyos. Sabi ko nga po, dahil lamang sa pakikinig, volunteer po siya, no? Hindi na kailangan na ako'y maghanap pa. Meron na naman po isang kapatid na nais magpahayag kung paano ang dulot sa kanya sa pamamagitan lamang ng pakikinig niya, ipagpapalay na kamta niya. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na sa J.R. Cao. Isang magandang umaga po. Buhay po bang Diyos? Po, buhay na buhay po ang Panginoon. Talagang lalo na po kay kapatid, yung pong unang nagpahayag. Sinabi po niya na talagang hindi man paniwalaan, subalit yung mga nanggagaling na salita sa kanya, katotohanan po kung pagninilayan natin. Na sino man tao gagamitin ng Panginoon kapag naloob niya. Maging ikaw man ay si Raul sa pananaw ng tao, kung ang kalooban mo ay ibinigay ng Panginoon, kapuri-puri ka sa Ama. Kaya po ako ay nag-volunteer din po ako magpahayag sapagkat napakaganda po ng tema. Sa bawat araw na pakikinig, ano nga po ba yung pakinabang? Sa sarili ko po, para sa akin po, yung pong tema na yon ay napakaraming pakinabang. Kagaya po nung sa pagkakataong ikaw ay nagugulumihanan, makinig ka sa banal na espiritu, may kasagutan siya. Sa panahon na ikaw ay nagkakaroon ng dating ng init ng ulo, makinig ka sa banal na espiritu, meron siyang paliwanag kung paano mo siya maisa sa buhay. Yan po ang mga bagay na halimbawa lamang po na natutunan ko sa dakong ito, sapagkat bilang isang pinagkalooban, talagang ang Diyos na buhay sa dakong ito, napapatunayan ko sa tuwin na sa bawat araw, sa pakikinig at sa nakikita ko po sa mga ginagawa ng banal na espiritu sa katuhan ng mahal na po kunching, kung paano pinagagaling yung mga nakaupo na may karamdaman, at kung paano yung mga kaluluwa natin binibigay ang kagalingan, sapagkat ang Diyos nga po nasa katuhan ng mahal na po kunching sa pamamagitan ng espiritu. Kaya napakapalad po talaga nung binibigyan ng pagkakataon at yung nagboboluntaryo na meron siyang gustong ipahayag, sapagkat ang katotohanan po, hindi po tayo pwedeng mahiya sa tao, sapagkat ang pinangalandakan po natin dito ang Diyos na buhay. Kagaya po nung nararamdaman ko, talagang sabi ko nga, hindi ka man paniwalaan ng tao, gaya nung sinabi ni kapatid, ang mahalaga ang Diyos, pinangalandakan mo, na talagang nararamdaman mo, sapagkat sa buhay ko po, maraming pagkilos ang Panginoon, na kung paano nga sa sitwasyon ng pamumuhay sa ngayon, paano ka naisasadya at paano ka nairaraos ng Ama. Maraming hiwaga na masasabi ko sa inyo sa aking buhay na naganap na sa paglilingkod, unahin mo ang Panginoon. At sa paglilingkod mo, talagang meron siyang paraang ginagawa na yun napapatunayan ko po sa buhay ko. Higit sa lalo po yung kalakasang pinagkakaloob niya sa akin sa bawat araw, isang biyayang napakalaking natanggap ko sa Panginoon, sapagkat sa isang tao kung may karamdaman ka, hindi ka makakakilos. Hindi ka makakapagtrabaho ng mga gawain na pangkatawang lupa. Subalit sa kabutihan ng Ama, wala ka mang salapi na sobra
sa iyong buhay. Kapag ang banal na espiritu pala nasa iyo, kahit na 10 piso lang ang pera mo sa bulsa, parang sobra pa. Sapagkat yung pong nadadama mo talagang hindi kayang ibigay ng tao. Diyos lang ang makapagbibigay sa atin. Amen po ba? Opo, yun po ang katotohanan. Sana po madama nating lahat yun. Subalit talagang alam ko po maraming nakakadama sa atin ito. Kaya hingin po natin yung tapang sa Panginoon. Tapang na ipahayag yung mga ipinadadama niya sa atin. Sapagkat yun po, hindi po sa ganang sariling atin, kundi sa ganang Panginoon na ibinigay lamang sa atin. Kagaya ko po, ano po ipapahayag ko kung hindi ko nadama at hindi ibinigay ng Panginoon yung mga bagay na yun? Wala po. Yan po ang katotohanan. Maski po sa inyo, wala po kayong ipapahayag dito kung hindi po kayo binigyan ng Ama. Sapagkat walang nagpapahayag dito, madadaman niyo po yung pahayag kung imbento o kung nanggaling sa Panginoon, sapagkat yung pong pinapahayag natin nagmumula sa Ama, talaga po nadadama natin yun. Kagaya ko po, yung sinasabi ko, yung kapayapaan, isang napakalaking biyaya po na binibigay ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung minsan sabi nga, kapag namulot ka doon sa mga nagpapahayag, hindi naman yung tao na yun ang pinulutan mo, kundi ang Panginoon. Sapagkat yun po talaga nagmumula sa Kanya. Na kung paano nga ginagamit ang bawat isa sa atin, hindi sa ganang sarili natin, kundi sa ganang Panginoon. Kaya yun po ang may babahagi ko sa inyo, patuloy tayong lumaban sa hamon ng buhay, sapagkat wala tayong kakampi, kundi ang Espiritong Banal sa katauhan ng mahal na po Kunching. Kaya po muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Salamat mahal na kapatid. Yan po ang dulot. Ang kapakinabangan sa pamamagitan ng pakikinig, yung pakikinig na nagsusumikap na ito'y maisabuhay, tuwirang kapuspusan ang dulot kanino man. Amen po ba? Naantok po ba kayo? Naantok po ba kayo? Naku, pag inaantok kayo, nawawala ang focus nyo sa pakikinig ninyo. May matatanggap po ba kayo? Wala, kaya paglabanan ninyo mga kapatid ko, kaya nais kong gisingin kayo. Nais ko pong tawagin ang ating mahal na kapatid upang alayan kayo at nang magising ang mga diwa ninyo. Nais ko pong tawagin ang kapatid na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay upang mag-alay ng awit ang ating mahal na kapatid na si Myrna. Salamat pong muli, Amang Dakila, makapangyarihan. Salamat po sa pagkakataong ito. Muli ay niloob mong ako'y makatindig sa harapan at maging kabahagi ng gawain mong pangkabanalan. Muli po, Ama, sa bawat araw, samot dalangin ko, ikaw po ang manguna at maghari sa buo kong katauhan. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa bawat araw, maganda po ang tema na handog ng Ama. Ngayon naman pong araw na ito ay pakikinig. Pakikinig na kung ating isasabuhay ang ating napapakinggan. Hambing po doon sa binahagi ng kapatid na JR, atin pong isasabuhay, tayo po ang magpapala. Gayon din po ang kapatid na ito. Napagmamasdan po namin na magaling na talaga siya, di na po kumikinig ang kamay nyo, At buong galak ko pong naisambitin sa harapan na siguro kamag-anak ko po siya. Kung hindi kita pamangkin, baka pinsan kita, subalit hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, magkapatid tayo sa banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At sapagkat sa Espiritu ng Diyos tayo magkakapatid, kung nais mong maisabuhay ang iyong pakikinig sa bawat araw, damhin mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Ang kapatid na Alan, ito po yung awitin na patawad po, o joke lang po sa puso ko. Ito po, isa po ito sa awiting binigay ng banal na Espiritu. Na maluwat-luwat ko na rin pong hindi naaawit ito. Pahatid ng banal na Espiritu sa katauhan ni Mami Betchico. Yung ang tao po sa awiting pangmundo, ang tao'y marupok. Subalit sa Diyos, ang tao'y matatag. At ang nais ng Ama, makinig ka at magsabuhay ka. Naano nyo po, mahal na kapatid?
para po sa ating lahat. Ang nais ng Ama ay pakinggan mo siya upang maramdaman buhay na buhay siya. O kay sarap ng mabuhay sa sandaigdigan, lalo na't kung kapiling amang mapagmahal, madaramang kagalakan sa gabit araw. Ang puso mo ay lagi na nag-uumapaw, at kung ika'y may pagsubok sa iyong buhay, pakikinig ng salita'y isabuhay. Ang nais ng Ama ay ang katapatan upang ganap mo pa maunawaan. Kapag ika'y nangangamba sa iyong buhay, dumulog ka, walang di siya ibibigay. Ang nais ng Ama ay ang katapatan upang kahilingan mo'y makamtan. Katapatan upang kahilingan mo'y makamtan. Maraming salamat po. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid ko. Ngayon naman po, ang nais kong tawagin ay ang kapatid na ito. Marapat lamang kong tawagin ito sapagkat isa po siyang buhay na patotoo na maraming naitulot na pagpapala sa kanya sa pamamagitan ng pakikinig niya sa dakong ito. Madalas nga po niyang maibahagi ito at nais ko ngayon ay muli niyang maibahagi ito upang muli mabigyan kayo ng inspirasyon kung paano nga ba ang pakikinig ay magiging dulot sa inyo nito. Nais ko pong tawagan ng kapatid na ito. Sabi nga po, sa tuwing naman ay tumatayo sila sa harapang ito, subalit hindi kailangang pagsawaan ito. Kung ang mga binabahagi nila ay tumatagos sa puso natin at nagbibigay kagalakan ito at nagbibigay kalakasan sa bawat sino mang nakikinig ng taimtim ito. Kaya kung sila po ay ginagamit sa araw-araw, mapalad po kayo sapagkat ginagamit sila ng ating Panginoon. At yung mga ibinabahagi po nila ay mula sa puso nila ito. Anihin po yung tatawagin na napipilitan lamang tumayo dito
ihayag man nila yung kaganapan sa kanila, subalit sa kanila po, damang-dama ang kagalakan sa kanila. Ang ama nga po ang nasa sa mga anak niya ay magalak ito. Bakit di natin ibigay ito? Di po ba? Kaya sa tuwin na po, kapag ito ang napapakinggan ninyo, pakinggan niyo po talagang ako po, isa ng patotoo, sa pakikinig lamang po sa kanila, marami akong napupulot sa kanila. Nagbibigay kalakasan sa akin. Nagbibigay kaliwanagan. Sabi nga po, wag pagmasdan ng katauhan ng sinuman na sa inyo ay tatayo sa harapan. Kundi ang bawat damdamin nyo ay yung mga tinuturan sa inyo, madadama nyo sa puso nyo ang katotohanan. Amen po ba? Nais ko pong tawagin ang kapatid na ito upang ibahagi sa inyo ang mga pagpapalang dulot sa kanya ng pakikinig niya sa dakong ito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Tita Beth. Salamat aming Panginoon sa muli ay pagtayo ko dito sa harapan upang sa inyong kaparaanan gamitin ang aking pagkatao upang makapagbigay ng inspirasyon sa mga inakay mo. Pakikinig. Ang pakikinig po ay napakahalaga. Sa relasyon ng mag-asawa, hindi po maaari na pareho silang tagapagsalita. Amen. Kailangan po may nagsasalita, mayroong nakikinig. Pag pareho silang nagsasalita, walang unawa ang mangyayari, kaya mauuwi sa giyera. Kailangan ang isa'y marunong magsalita at ang isa'y marunong makinig. Sa maikling salita, sa proseso ng pakikinig, two-way po yan. Yung nagtatransmit ng message at yung nakikinig ng mensahe. In other words, yung transmitter saka yung receiver. Dito po sa lugar na ito, mapapalad po ang sa bawat araw ay inaakay ng ating Panginoon. Amen? Kung ako'y mapalad, kayo rin ay mapalad sapagkat pinili kayo ng Panginoon na makarating sa banal na lugar na ito upang ma-transmit sa inyo ang kanyang mga mensahe, hindi man diretso, hindi man directly, subalit gumagamit siya ng mga tao upang ang kanyang mensahe ay ma-transmit, mapakinggan ninyo at magkaroon ng aplikasyon sa mga buhay natin. Kaya mapalad po ang banal na lugar na ito sapagkat mismong ang Diyos ang nagtatransmit ng mensahe sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang pakikinig ay napakahalaga. Kung sa bawat araw, kayo ay nandirito, nananatiling nakaupo, tumatanggap ng mensahe, subalit walang pagsasabuhay, walang mangyayaring maganda sa ating buhay. So ang ibig palang sabihin, huwag tayong makontento na tayo ay nakikinig lamang. Mas mahalaga sa ating Panginoon na ang ating napapakinggan ay ating naisa sa buhay. Sang-ayon po ba kayo doon? Sapagkat kung walang pagsasabuhay, walang magaganap na pagbabago. Walang magaganap na tinatawag na transformation. Ako po, sa dati ko pong buhay, mapalad po ako na inakay ng ating Panginoon upang makapakinig ng kanyang mensahe. Sapagkat wala po akong kabatiran, ang alam ko, tamang lahat ang ginagawa ko, subalit na makarating ako dito, yung palang akala ko ay tama, mali pala sa pamantayan ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng pakikinig, binago ng Ama ang aking puso at kaisipan upang ako ay matutong magpakumbaba, upang matanggap ko ang kanyang mga salita. Mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay mahalaga sa ating pakikinig. Sapagkat kung hindi tayo magpapakumbaba, ang bawat mensaheng idinadatal ng Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, pag tumama sa iyo, iisipin mo, pinatatamaan ako. Pinatatamaan ako ng mensahe. Siguro may nagsabi sa kanya na ako'y ganito, kaya ako'y pinapatamaan. Mga kapatid, yan po ay isang senyales na wala ka pang pagpapakababa. Sapagkat kung ikaw ay mayroon ng pagpapakababa na isang biyaya mula sa Panginoon, ang bawat salita
ay tatanggapin mo at ia-apply mo sa buhay mo. Amen? Kaya alisin po natin sa ating kaisipan na pagka ang Panginoon ay nagdetal ng mensahe sa taong ginagamit niya, kung ikaw yon, huwag mong sabihing pinapatamaan ka. Kundi ang dapat na maging reaksyon mo, tugma sa akin yung mensahe, kailangan pa lang ako ay magbago. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako po, sa dating buhay ko, katulad din po ako ng marami sa atin ang hindi pa dumarating sa banal na lugar na ito. Isang linggo po ako naghahanap buhay. Kaya, ang sabi ko sa sarili ko deserve ko na ako ay maglibang. Akala ko po kasi, pinakamaganda ng libangan ay yung mga libangan na inihahain dito sa mundong ating ginagalawan. Sa pamamagitan ng aking pakikinig, hindi pala yun. Ang mapakaganda palang libangan na mula sa ating Panginoon ay ang makinig ka sa kanyang mga aral. Yun po yung naging dating sa akin. Sapagkat akala ko nga po'y tama. Sabi ko, aba, naghahanap buhay naman ako isang linggo, pagod na pagod yung isip ko. Deserve ko naman na magkaroon ng break ang buhay ko. Kaya ano pong ginagawa ko? Nahihiyaman po akong aminin, subalit ito po yung katotohanan, masama ang magsinungaling sa Panginoon. Katulad din po ako ng mga kapatid kong Lando, kapatid kong Lucy, na pagka weekend, nagtotong-it po ako. Hindi po ako nahihiyang aminin sapagkat iyon po yung katotohanan. Kasi nga po ang katwiran ko, kailangan naman akong maglibang para makarelax naman yung isip ko. Yun po yung kaisipan ko nang hindi pa ako inaakay ng Panginoon sa banal na lugar na ito. Alam niyo po, nang makarating ako dito at makarinig ako ng mensahe, mali pala. Mali palang kaparaanan ng paglilibang ang pagsusugal. Sapagkat ang isip mo, napopokus na lang doon kung minsan nagkakainitan pa ng ulo, hindi ba? Yung mga sugarol dito, aminin po natin. At kung minsan, eto mas masama, ihing-ihi na ako, ayoko pang tumayo. Kasi iniisip ko, pag tumayo ako, nananalo ko, baka pag tumayo ako, umalis yung swerte, matalo ako. Kaya ano po ang dinulot sa akin? Nagkaroon po ako ng infeksyon sa ihi. Salamat sa Ama, nakarating ako sa banal na lugar na ito. Abi, ang iniinom kong dahon-dahon, para sa kolesterol ko, napakabait ni God. Inilabas na yung para mga butil-butil na asin sa aking ihi. Sabi ko, ito ang bunga ng aking pagsusugal. Na maiihina ko, ayaw ko pang tumayo. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit, huwag magdaramdam, kundi magbago. Itong kapatid ko na to, tanggap na tanggap kasi ganun siya sa dati niyang buhay. Ito pa po isa, nanay ako nanay. Dapat ako nag-aasikaso ng pagkain ng pamilya ko pagtanghalian. Yung mga kasugal ko kasi talagang kakaiba 11 o'clock pa lang, magpapakita na sa akin ganun. Pag gumanon sila, ibig sabihin, Bet, halika na, nakahain na ang mesa. Hindi ng pagkain, kundi ng baraha. Kaya, pupunta ako doon, hindi pa ako kumakain. Ang ginagawa ng mga kasama ko sa bahay, mga anak kong kasama ko, sadyang nakakahiya sa Panginoon pag naaalala ko. Alam niyo po, tatapat po, sa tapat ko, nakaupo na ako sa mesa tatapat po yung anak kong lalaki. Sesenyas po ng ganun. Ibig sabihin, Mami, baka gusto mo nang kumain. Tatango naman akong ganyan. Kaya't ako'y dinadala ng pagkain sa sugalan. Nakakahiya sa Diyos ang kanyang biyaya, nilalapastangan ko. At habang ako'y kumakain, hindi ko binibitawan ng baraha. Bibitawan ko lang yung sasandok lang ako o kukutsara lang ako ng kinakain ko pag nakapagtapo na ako. Tong-it, kasarap ng tong-it, daming diskarte, nakaka-develop ng thinking power. Pero sa tao yun. Sa Diyos, hindi kalugod-lugod. Salamat sa Ama. Nang makarating ako dito, January 11, 2006, tandang-tanda ko yung petsa. January 11, 2006. Akong isang tong-itera, nakalimutan ang baraha. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganon po kumilos ang Panginoon kasi naririnig ko sa mensahe
hindi marapat. Hindi marapat na libangan ang pagsusugal sapagkat mayroong ibibigay ang Panginoon na mas magandang libangan. At ito nga pala yun. Alam niyo po, dito, nauubos yung oras ko sa napaka makabuluhang bagay. Sapagkat sa mensaheng idinadatal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nag-grow ako spiritually. At nang ako'y mag-grow spiritually, ang sarap pala ng pakiramdam. Kasi yung mga problema ko noon, na kaya ako'y naglilibang, gusto kong mawala yung mga problema, abe ngayon po ang libangan ko makinig ng mga aral ng Panginoon. Bakit po habang ako'y nakikinig sumasama po sa hangin yung mga problema ko? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya't napakahalaga, January 11, 2006, hindi na ako humipo ng baraha. Hanggang sa ngayon, magsisiyam na taon, goodbye tong it. Hindi na po talaga ako nakakahawak ng baraha. Kung minsan po, nakakalimutan, hindi na rin po ako inaaya ng mga kapitbahay ko Siguro po na-realize din nila na medyo ako'y nagpapakatinuna, ayaw nilang maging demonyo sa buhay ko. Kasi pagka halimbawa, nagsusumikap ka na makasunod sa kalooban ng Ama, pagkatapos meron kang kapitbahay na tutukso sa'yo, para ikaw muling amukiing magsugal, demonyo na yun. Amen po ba? Kasi nakilala mo na yung totoo, naalaman mo na yung mabuti, bakit babalikan mo pa? Nakakahiya sa ating Panginoon. Mga kapatid, napakaraming magagandang aral ang natutunan ko na makarating ako sa banal na lugar na ito. Kaya't nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Nang mapunta ako dito, 56 years old ako, nang mapunta ako sa banal na lugar na ito. Kaya nga sabi ko, Ama, maraming salamat sapagkat nang inakay mo ako, malakas pa yung katawang ko. Pwede pa akong magsalita. Paano kung halimbawa, inakay niya ako, paralyzed na ako. Nakalawit na yung dila ko, tumutulo yung laway ko. Pwede pa bang magpahayag ako na yung mga naranasan ko na buhay ang Diyos ay maibabahagi ko pa sa inyo? Salamat. Binigyan po ako ng oras ng Panginoon. Kaya po yung oras na ibinigay sa akin ng Panginoon, yung nalalabi pa, gusto ko pong gamitin sa napakamakabuluhang bagay. Kaya po sa bawat araw, nagsusumikap ako na makarating sapagkat araw-araw nananabik ako sa kanyang mga aral na aking mapakinggan. Magandang umaga po. Andyan na po ang mahal na Apo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Bibet. Tignan nyo nga po, sa pakikinig niya, ang daming pagpapalang naging dulot sa kanya. Ngayon naman po, sa kapahintulutan po ng mahal na Apo, nais ko pong tawagin ng isa pang kapatid upang ibahagi sa inyo ang mga pagpapalang dulot sa kanya ng pakikinig niya sa dakong ito. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay kay Mother Maris. Salamat, Ama. Purihin dakilan ng ating Panginoon. Sadyang napakabuti ng Diyos sapagkat nadarama niya ang pagmimithi ng mga anak niya na maghayag ng kanyang kabutihan. Pakikinig, napakahalaga po ito. Huwag po tayo maging bulaang saksi sa pakikinig. Dalawang uri lang po ang maaari idulot ng pakikinig. Maaari maging masama, maaari maging mabuti. Ngayon po, para po sa akin, ang pakikinig ay mahalaga. Sapagkat kung hindi po makikinig ang bawat isa, walang maipapasok sa puso. Kaya kung ipag-aangko po natin, kagaya na sa tuwing na sinasambit ko, pagdugtungin niyo po yung dalawang tenga niyo, kahugis ng puso niyo. Buhay po bang Diyos? At yan po yung patutuon ng ating Panginoon na ang may pandinig ay makarinig. Subalit ang daming bingi. Amen po ba yun? Patawad po. Minsan, kaya ayaw makinig ng mga tao sapagkat naririnig yung pangalan. Ay, nakakasawa na yun, puro na lang ganun. Kung hindi naman, dinadama bilang tao. Ayoko na yun, puro na lang ganun. Patawad po, pero nais ko maging makatotohanan. Kung ang makikinig po ay pinaghaharian ng Espiritu at walang ego na natatamaan, masarap makinig.
Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad po, ito po yung inunukal sa aking isip eh. Sabi ng Panginoon, anak, kung ang bawat nakikinig, ang naririnig ay ang aking dulot, walang magsasawang makinig kanino man. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, maraming magsasabi, dinadaluyan din ako, alam ko na yon. Hindi totoo yun. Sapagkat ang kaloob sa mahal na Apo Kunching, bago pang iba, uunahin muna siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nais ko maging makatotohanan eh. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, anak, kung hindi pakikinggan ng mga anak ko, ang totoong sambit ko, marami pa rin maliligaw. Amen? Sapagkat ang naririnig ay yung sarili niya. Amen? Kaya sa dakong ito, ang bawat pakikinig ay mahalaga. Sino pa siya? Ano pa siya? May pinag-aralan siya o wala siyang pinag-aralan? Ang mahalaga, araw-araw tumutupad ang Diyos sa kanyang ginagawa sa bawat anak niya. Kaya kung makikinig po tayo sa kanyang mga ginagawa na gusto ipagawa sa ating mga buhay, marami po tayong ipapahayag araw-araw. Amen po ba yun? At hindi natin pagsasawaan. Sa dakong ito, yan po ang aking natamo. Nasabi ko nga, amat sa isang mahal na Apo Kunching, na sadya pong kakaiba. Bakit? Kagaya ng sinambit ni Mami Beth, ang Diyos mismo ang nagpapahayag sa gitnang ito. Sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, dahil ang ating mahal na Apo Kunching ay totoong nakikinig sa ating Diyos, kaya kapag ibinigay na sa atin ng mga aral, walang kulang at wala ring labis. Buhay mo ba ang Diyos? Kung ano yung ibinaba, yun din po yung ibababa sa atin. Patawad po, minsan po kasi, nagagawa po kasing kulangan eh. Amen? Minsan nagagawang piliin eh. Kaya hindi alam ng tao kung ano yung totoo. Amen po ba yun? Subalit, sa dakong ito, tahasan ko pong sinasambit sa inyo, kapag ibinaba ng Diyos sa katawan nating mahal na Apo Kunching, mula sa Diyos ang ipinahayag sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? At patawad din po sa pakikinig, minsan po, alam niyo po, nadadaya din ito. Ito po yung sinasambit ng Panginoon. Bakit? Ito yung gusto ng Diyos. Subalit yung may katawan, hindi kayang gawin. Kaya ang ginagawa, inuutos sa tao. Anong tawag po doon? Pariseo. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, patawad po. Ito po yung katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, sundin mo ang alituntunin ko, tupdin mo ang pahayag ko, at maayos ang buhay mo. Kaya sa dakong ito, halina po kayo. Ang bahagi sa ating mahal na Apo Kunching, walang labis, walang kulang, tamang-tama, pantay sa puso ng bawat isa, at kung tatanggap ang sino man, makikilalang lubos ang amang mapagmahal. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Meron naman po akong, ito po yung ano sa akin ituran ko daw po yung dulot, yung mga pagpapalang dulot sa akin na pakikinig ko sa awit daw po. Kapiraso lang po. Isip ko'y pinukaw mo ng mga salita mo nang mapakinggan ko ito, nagising ang puso ko. O Ama, salamat sa'yo sa mga aral mo nang sinunod ko ito. Buhay ko ay nagbago. Buhay po ba ang Diyos? Naway ganito rin po ang kampi nyo sa pamamagitan ng pakikinig nyo. Maraming salamat po sa mga nagbahagi na kapahintulutan na Ama na